hanggang ngayon, marami pa rin ang apektado ng baha sa iba't ibang lugar. Iba't ibang kwento mula sa mga nasalantang residente ang patuloy naming natatanggap. Nakatutok si Ian Cruz. Isang buhawi sa Camotes sa Cebu ang nakuna ni News Cooper Archie Omega. Tumagal daw ang buhawi ng halos kalahating oras. Nagkataon lang daw na nakita niya ang buhawi habang naglalakad sa baybayin sa Barangay de la Paz, Biñan, Laguna. Tila bangka at palsa na ang pangunahing transportasyon dahil di pa rin humuhupa ang baha. Dinadala ng mga residente ang kanilang gamit sa mas mataas na lugar para di masira sakaling tumaas pa ang tubig. Ganito rin ang sitwasyon ng mga estudyanteng pumapasok sa San Luis, Pampanga. Ang school service nila, mga bangka. Di man ba sa kanilang bahay, baha naman sa mga kalsadang kanilang dinadaanan papasok ng eskwelahan. Larawan naman ng kabayanihan ang litratong ito habang sinasagip ni SPO1 Mariano Espiritu ang 3 buwang gulang na sanggol sa baha. Buhat-buhat din ng ilang pulis bakor ang kabahong na ito para hindi mabasa ng baha. Patunay lang daw na ang katapangan ng ating kapulisan maaasahan kahit sa gitna ng kalamidad. Sa Marilao, Bulacan, isang bangkay ng lalaki ang nakitang lumulutang sa ilog sa Barangay Patubig. Hinihinalang nalunod ang biktima noong kasagsagan ng ulan at baha. Kinilala ang biktima na si Raymar Kaingi na huling nakitang naliligo sa isang ilog sa Caloocan noong Panghuwebes. Nasa decomposing stage na ang bangkay at agad dinala sa punerarya. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras.